Happy Tuesday again sa lahat ng mga taga-subaybay ng DuBlog HR Corner. At as promised last week, may kasama kong special guest. Special request ng lahat na magbalik si Flory. So, Flory again is one of my very good friends here in the UAE. At isa nga siyang senior HR officer sa isa sa mga kumpanya dito sa Dubai na magbibigay sa atin again ng kanyang mga expertise at nalalaman patungkol sa topic natin today na very special request din ng ating mga taga-subaybay. Pag-uusapan natin tungkol sa leave, mula sa annual leave, sick leave, maternity at marami pang iba. Sino nga ba ang may karapatan na kumuha nito? Kailan ba dapat makuha? At ilan nga ba dapat ang leave na makuha ng isang empleyado? Pag-uusapan natin ang lahat ng yan. Tutok na po. Ako po si Lance, kasama si Flory, and this is DuBlog. Flory, thank you so much. I think pangatlong episode na to na nakasama ka namin. No? Pero bago ang lahat, Flory actually is a member of a Dragon Boat team dito sa Dubai na tinatawag na Titans DXB. Titans DXB. So, I think na-open ang Titans ngayon sa pag-accept ng mga gustong sumali at makaranas ng Dragon Boat. Paano ba sila mag-join dito? Yes, nag-accept kami ngayon ng mga newbies, mga paddlers. Pumunta lang kayo sa aming website, Titans Dubai Dragon Boat Team. At makikita nyo doon yung aming schedule, which is from Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, from 4:30 a.m. to 6 a.m. Yan, kung gusto nyo maranasan kung paano magbangka, puntahan nyo lang ang page ng Titans para makasali kayo kay Flory. Thank you, Flory, at diretso tayo sa ating tanong. Pag-uusapan natin yung maraming klase ng leave na meron dito sa UAE. Ang pinakauna na nga dito, syempre, ay yung tinatawag nating annual leave. Sumulat kami ng mga tanong at sasagutin namin lahat ng ito. Ang unang katanungan ay sino nga ba ang entitled at ilang araw ba dapat yung leave ng isang manggagawa dito sa UAE? Lahat ng employees under limited and unlimited contract is entitled to 30 calendar days per service year. So 30 days. So lahat ng empleyado, kahit sino ka man under the labor law, ay entitled na makuha ito. Yes. 30 calendar days. Okay. Kailan magsisimula na pwedeng gamitin yung leave ng isang empleyado? Unang-una, kailangan mong matapos yung 6 months probationary period bago ka maging entitled sa annual leave. 6 months. Is the 6 months probationary period as mandated by the law? Yes. 6 months talaga. Pero may mga company na 3 months lang ang notice period nila. Meron Pero din as ba? per labor law, maximum is 6 months. 6 months ang maximum. So after completing that, so pwede na silang mag-apply? Pwede na sila mag-apply ng leave. Of course, upon approval ng management. Okay. So, ang magdidesisyon ba sa leave ng empleyado ay ikaw o ang empleyado o paano ba dapat ang tamang paraan ng pagkuha ng leave? Una, yung company ay pwedeng mag-decide kung kailan ka pwedeng mag-leave. Okay. Let's say after 1 year, Mm-hmm. pwede ka na mag-leave. Okay. Or let's say after 1.5 years. So, Pwede depende sa company. Pwede silang magsabi kung kailan ka. So, I think again, the most important thing here is there should be a mutual agreement between you and the kumpanya. Hindi naman pag sinabing gusto kong mag-leave bukas, ipapayagan ka na. Siyempre, dapat alam din ng kumpanya dahil may mga handover kang gagawin. Siyempre, may iiwanan mong trabaho. So, importanteng malaman ito. May mga circumstances na sila yung mag-set ng leave dates mo. Mhm. Or meron din naman, pwedeng ikaw yung magsabi kung kailan ka pwedeng mag-leave. Depende, of course, sa schedule ng team nyo. Very good. Ang isa pang tanong, siyempre, mag-relieve na ako. Paano ba yung computation? Kung magkano ang sahod ko, yun na ba yun? O meron bang nababawas? Kasi iniisip ng iba, isang buwan ako magbabakasyon, meaning ko ang sahod ko ay 3,000 dirhams. Ibig sabihin 3,000 dirhams din dapat yung makuha ko. Ganun ba yun? As per labor law, ang babayaran lang sa'yo kapag mag-leave ka is yung basic and Okay. yung housing allowance. Basic and housing. Halimbawa may transport ka, yung ibang company, hindi binibigay yung transport allowance. Binabawas nila. Binabawas nila yun Oo. sa leave pay mo. Pero usually yung ibang company naman, binibigay ng nila. buo yung sahod. So, I think, tanongin, nakipag-usap ng maayos sa HR, dahil kung policy nila na hindi ibigay yung transport, wala siguro tayo magagawa dito. Kasi as per labor law, Yun talaga ang dapat na basic at ibigay. housing. So, Flory, ang tanong is, pwede bang partially mong kunin ang leave o isang beses lang sa isang taon na 30 days agad? O pwedeng 10 days, 10 days, 10 days? Paano? Depende sa mutual agreement nyo with your employer. So, yun pa rin. Pwede siya, pwedeng one continuous month, pwedeng hati-hati sa isang taon, depende Okay. sa schedule ng team niyo, of course.
O siyempre, dapat walang masasagasaan dahil siyempre maraming maiiwang trabaho. Babalikan ko lang yung pagdating dun sa babayaran sa iyo ng kumpanya tungkol sa leave mo. Ang question ko dito is, dapat bang ibigay ito bago ka magbakasyon? O meron ka bang option na ayokong kunin dahil ayokong mabawasan ng sahod ko pagbalik ko ng kumpanya? Merong option na pwedeng hindi mo siya kunin kung gusto mo lang na normal monthly mo ma-receive yung salary mo. Pwede mo rin naman siya kunin in advance kung gusto mo. Kung gusto mo. So meron kang option na either kunin ang sahod during your leave o pwedeng hindi naman para buo pa rin sahod na makukuha mo. Sakaling naka-leave ka at gusto mo itong i-extend because there could be some circumstances na hindi maiiwasan kung nasaang parte ka man ng mundo, papaano yung tamang paraan ng pagsasabi sa kumpanya? Unang-una, syempre tawagan mo yung direct manager mo, yung company nyo na meron kayong emergency sa home country at kailangan nyo mag-extend ng leave. So, depende naman yung kapag pumayag sila, syempre pwede kang mag-extend. Pero kapag hindi, kailangan mo talagang bumalik. Kailangan. Pero kung meron ka pa namang leave days na hindi pa nagagamit, pwede naman. Basta makipag-usap lang kayo sa HR. Makipag-usap lang tayo lagi. So, pwede din bang i-convert into cash ang leave kung sakaling hindi mo ito nagamit sa buong taon? Possible ba yun? Possible siya as long na hindi siya ma-carry forward to next year. Kasi halimbawa, this year, marami kayong trabaho. So sabi ni boss, hindi ka pwedeng mag-leave ngayong taon. Okay. Kapag pwede yun gamitin next year, hindi mo na kailangan ng bayad. Pero kapag hindi mo pa rin nagamit next year, kailangan bayaran na yun sa'yo. Okay. So, maximum of 2 years. Maximum of 2. Ayun. So, because my next question actually is related to that, yung validity. Kasi meron ako mga nare-receive na mga question sa DuBlog na nagtatanong na hindi ko po nagamit 2 taon na yung leave. May expire na po ba ito? Ano ang tamang sagot dito? Hindi. Kailangan yun bayaran sa'yo. Kung hindi mo nagamit, kailangan bayaran sa'yo. Or otherwise, kailangan mong mag-leave kasi as per labor law, ang employee hindi pwedeng magtrabaho ng straight 2 years. Okay, so kung 2 taong diretso ang kontrata mo at hindi ka nakapag-leave during that time, maaaring kang magreklamo ng isang violation again sa labor law. Or kung hindi talaga kayang ibigay ng kumpanya dahil sa mahirap ang sitwasyon, kailangan ng manpower, then they have to pay you exactly the amount that you have to get as per kung magkano dapat ang sahod na ibigay sa iyo tungkol dito. Kung sakali naman, Flory, na nag-notice period ka na at mag-aalis ka na ng kumpanya at hindi mo nga nagamit yung leave, pwede bang gamitin ito as notice period, i-convert siya as notice period? May mga company pumapayag na gamitin yung annual leave mo as part of your notice period. Meron? So, meron. So, nasa pag-uusap pa rin dito? Nasa pag-uusap yun. Wala siya sa labor, pero nasa pag-uusap nyo ng Oo, makipag-usap na lang. Kumbaga, instead na bayaran nila, kasi pwede nilang bayaran to, that's my next question actually, di ba? Is it part of the end of service computation na bayaran yung leave na hindi nagamit ng employee? Yes, any approved leave hanggang last day of service is kailangan bayaran ng company. Very good. So, dapat lahat yun is bayad. At kung ayaw namang ibigay ng kumpanya na nabanggit nga natin kanina, lagi namin pinapaalala sa inyo na bukas ang telepono ng labor office. That's 800 MOM 800-665 800-665 para tawagan at sabihin lang ang inyong mga reklamo tungkol dito. Mga tips na pwede natin ibigay, Flory, tungkol dito sa pagkuha ng annual leave o yung karapatan ng bawat empleyado sa annual leave. Unang-una, laging makipag-usap or makipag-communicate sa HR department. Okay. Kailangan i-plano nyo rin yung leave nyo. Dapat ba how long shall you inform the company or the HR before taking the leave? Usually, every beginning of the year, nagkakaroon ng annual leave planning yung mga That's a good one actually, para alam agad nila kung sino yung aalis ng ganitong buwan. So, i-practice natin ito, pwede natin i-suggest actually sa ating kumpanya, sa department natin na why don't we create an annual leave planner para alam natin kung sino yung mga mawawala sa buwan na ito at sino yung papasok naman sa buwan na ito para alam natin lahat na hindi masasagasaan ng mga trabaho. That's a very good one. Flory, isa pa sa pinaka-controversial na leave dito sa UAE, of course, yung sick leave. Dahil ang dami nagsasabi, Kuya, hindi po namin makuha yung sick leave namin, ayaw kaming payagan ng kumpanya as per the law.
sino ba ang eligible na makakuha ng sick leave at ilan ba ang sick leave dapat as per the law? Lahat ng employees are eligible for a sick leave. Meron tayong 90 days per year na sick leave. 90? Oh my God, 90 days? So 90 days ako makakasakit o hindi naman? Hindi So, naman. paano natin gagawin to? Nahahati siya sa tatlong part. Okay. 15 days, it's fully paid. 15 days fully paid. So it can be taken diretso kung na-hospital ka or partially. Pwedeng 1 day at a time. Okay. Depende sa sick leave certificate mo as well. Okay. Or of course, if na-admit ka sa hospital. So that's 15 out of 90 and then? And then we have 30 days, half pay. So kung nag-exceed ka na sa 15 days, may 30 days Kasi ka, 16th day mo, half pay na siya. 50%. 50%. At yung natitirang remaining na 45 days, Yun na yung tinatawag natin unpaid. na unpaid. So bakit sasabihin niyo, ba't isinama niyo pa yung unpaid? Ibig sabihin, legal kang wala sa kumpanya noong mga panahon yun dahil may sakit ka. Tama. Kasi it can cause termination kung sakaling wala ka ng isang buwan sa kumpanya nang walang pasabi, syempre termination yun. So, but if you will use that as a sick leave na unpaid, syempre dun makikita na, pwede to, pasok pa rin ito. Importante ba, Flory, na magbigay ng medical certificate o kailangan magbigay ng medical certificate sa kumpanya? Una-una, depende yan sa requirement ng company. Kung nire-require nila na magbigay ka ng sick leave, of course, kailangan mo mag-provide ng sick leave. Okay. Pero as per labor, yung ikalawang araw mo ng pagkakasakit, doon na nila usually hinihingan ng sick leave. Saan pwedeng kumuha ng sick leave or medical certificate? Sa mga hospital, sa clinic, pwede kang humingi sa kanila. Dapat bang accredited dito? Kasi alam ko maraming, aminin natin, may mga ibang namimeke nito. Yung sa ibang company, kailangan nila yung accredited mismo. Pero meron namang company na yung manual sick leave ay tinatanggap naman nila. Kung ang annual leave ay nako-convert sa cash, ito ba nako-convert sa cash kung hindi mo nagagawin yung 15 days? So hindi pwede. So hindi namin pinapayo na magkasakit kayo at gamitin yung 15 days, pero hindi po siya nako-convert into cash. At kailan ba mako-consider na invalid naman yung ginawang sick leave ng isang empleyado? Halimbawa, napatunayan na nagkasakit ka dahil sa alak or sa mga pinagbabawal na Gamot. mga substances. Yun, Tokhang. Ayun, hindi siya valid na sick leave. So, So, hindi pwede siya- ka pang magkaroon ng violation dahil. So ang hangover, tandaan, hindi kasama yan sa sick leave, hindi nyo pwedeng gamitin dahilan. Ang mga important notes, Flory, na pwede natin ibigay sa kanila when taking sick leave from the company. Unang-una, pag naramdaman nyo na masama ang pakiramdam mo, sabihan mo agad yung direct manager mo na, Sir, ma'am, masama po yung pakiramdam ko. So, kailangan i-inform agad natin sila. Agad-agad. Agad-agad. It could be by ASAP. text, by tawag, or by email. Dapat documented kasi pag binaligtad kayo, sinabing hindi kayo nagpaalam, patay ka doon. So, dapat sabihin na lang. Tapos, during your annual leave, kapag halimbawa naka-annual leave ka at nagkasakit ka, hindi siya pwedeng part of your sick leave. Pero may mga company na nag-accept nun as long as valid naman yung pagkakasakit, like na naoperahan or na aksidente, I mean, wag naman sana, pero Pwede may mga naman. company naman na nag... As long as, of course, you have to provide the necessary documents. Galing sa ospital, galing sa klinik ko, wag sa albularyo, o kung saan pa man, di ba? Flory, salamat. Ang dami ko natutunan about sick leave. Tandaang mabuti, dahil karapatan din nating magkaroon ng sick leave dahil hindi tayo lahat si Superman o si Wonder Woman, nagkakasakit tayo at karapatan nating kunin ito. Pangatlo, Flory, para sa mga nanay na nabuntis, ang maternity leave. Isang mabilisang paliwanag, sino ang may karapatan, kailan pwedeng kunin, at ilang araw ba ang bayad kapag naka-maternity leave ang isang empleyado sa UAE? Any female employee, of course. Any female Any employee. female employee. Yung mga hindi yung mga nagpapanggap, yung mga totoong babae daw po. Kailangan mag-serve muna sila ng 1 year continuously before sila maging entitled for maternity leave. Tanda mabuti, 1 year dapat sa kumpanya. So wag mo na magpapabuntis. Pag naka-isang taon na, ayan na, pwede na. Pwede naman, kaya lang half pay. Half pay. O so, i-completohin nyo ng 1 year. Tiis-tiis na konti. So, entitled sila sa 45 days full pay. 45 days. Okay. And then? And then, kapag halimbawa, medyo complicated yung pregnancy, minsan kasi, di ba, kailangan mo mag-extend ng leave. Okay. Merong nagbibigay ang labor ng 100 consecutive days, unpaid leave.
So, after the 45 days or is it part of the 45 days? After 45 days. So, on top of the 45, may 100 na pwedeng ibigay. Depende sa sitwasyon ng inyong panganganak. So, anything beyond 45 days, wala na yung bayad. Wala nang bayad. Wala nang bayad. Pwede bang pagsamahin, Flory, yung idugsong yung annual leave? Pwede Dito? naman. Depende lang sa pag-uusap niyo ng company. Depende sa pag-uusap ng kumpanya. Ano ba yung anything na maa-add mo sa maternity? Meron tayo tinatawag na feeding hours. So, pag nag-breastfeed yung si mami, Okay. so meron silang 30 minutes break During the time na... for 18 months. For 18 months. So, hindi ka naman uuwi ng bahay para mapadede. Ibig sabihin, I think, because some of our colleagues here in the office actually Pwede do kang that. late ng 1 hour pumasok, or Ayun, pwede kang maagang umuwi maagang ng isang oras. isang That oras. as per the labor law, As per diba? the labor So, law. ilang buwan? Isang taon at 18 anim na months. buwan. Isang taon na tayo na buwan. So, mga nanay, tandaan yan mabuti kahit anong industry yan, no, Flory? Kapag nakapanganak ka na, meron kang 18 months exactly that you can use 1 hour na umuwi ng maaga o pumasok ng late para siyempre sa pag-aalaga o pagpapadede ng inyong mga anak. Yes. That is so good. Ay, hindi nyo alam yan. Marami hindi nakakaalam yan. Ngayon, alam nyo na isa yan sa inyong mga karapatan. Anything else na pwede natin ilagdag sa maternity? Ikailang buwan ba ito pwedeng kunin? Kapag 8 months na o manganganak na mismo? Pwedeng manganganak na or before ka manganak. At least a week before? A week before. Kasi, syempre, bibigyan ka naman ng doctor ng due date. Okay. Yung iba nga parang dito na sa company inabutan ng panganganak. May mga ganyan tayong kwento, no? Kung sino man sa inyo may kwentong ganyan, i-share po ninyo dyan sa comment page ng DuBlog para malaman din ng mga kabayan natin. Flory, thank you. That's maternity leave. Ilan sa mga leave na babanggitin kong kasunod, I think, are not actually part of labor law. Pero yung ibang kumpanya, ibinibigay pa rin ito sa mga empleyado. Isa dito ang paternity leave. Kung sa Pilipinas meron ito, wala ito sa batas ng UAE. Wala sa batas ng UAE ang paternity leave. Pero may mga company nagbibigay ng like 3 days or 5 days. 3 days or 5 days. Kapag pagkapanganak mismo ni Pagkapanganak Mrs. mo. Isa pa yung emergency leave. Kasi hindi natin maiwasan, Flory. Wala dito sa labor law, no? Pero sa ibang kumpanya, ang internal policy nila pagdating sa emergency leave, usually ilan yung pwedeng ibigay. Para may idea lang yung mga tao. Usually 3 days up to 7 days. 3 days up to 7 days. Depende siguro sa kung gaano kagrabe yung sitwasyon ng emergency leave. Isa pa, na dapat maiwasan at wag naman sana mangyari yung compassionate leave. Diba? Ito yung bereavement na tinatawag sa Pilipinas. I think this one naman is wala sa labor law. Depende sa internal policy ng kumpanya. So, hindi natin pwedeng ilaban talaga yan. Sila ang mag-a-approve niyan. Depende naman ito kung gaano ka-close doon sa pamilya. Like, kung nanay o tatay o lolo o lola o tiyo o tiya, doon yung depende sa number ng days na ibibigay ng kumpanya or immediate family. So, Flory, ang isa pa yung mga karapatan sa leave ng mga kapatid nating Muslim, which is yung pilgrimage or yung Hajj na tinatawag, na nangyayari, depende yata ito sa buwan, taon-taon. No? Sa papaano naman ito? So, binibigyan ng company ng 30 days na unpaid leave yung mga Muslim nating kababayan. 30 days? So, isang kuhaan lang to ng 30 days pwede nilang gamitin. So, paano naman nila i-apply ito? Same lang din ang process kung paano sila mag-apply ng annual leave, sick leave. So, pareho lang din ang process. Magsasabi lang kayo sa HR ninyo. Pero meron bang mga dokumentong kailangan na pupunta ka talaga, may flight schedule ka? Oo, of course, kailangan mo ng documentation. Usually, hinihingi nila yung stamp mo. Okay. Pagbalik mo ng UAE. Pagbalik ng UAE. Thank you. Marami tayong natutunan. So, tandaan natin, i-recap tayo ng mabilis sa annual leave natin. Karapatan natin kunin ito. Taon-taon ay meron tayong 30 days leave na dapat bayaran ng kumpanya. Kung sakaling hindi natin makukuha ito, meron pang isang taon na pwedeng paggamitan nito. At kung hindi naman talaga mabibigay, pwede at dapat na bayaran ito ng kumpanya. Pangalawa sa sick leave, Flory, 90 days in total, 15 days paid. And then 30 days half paid. 50% at 45 days naman unpaid. At sa mga nanay naman natin para sa kanilang maternity leave, ang mabilisang 45 days maternity leave if you are 1 year in the company. At 45 days half pay kapag ka naman hindi mo na-complete pa yung 1 year. At meron kang 18 months na feeding hours. Ibig sabihin pwede kang maliit ng 1 hour or pwede kang maaga umuwi ng 1 hour. Ng 1 hour. At syempre, yung iba pa mga leave na nabanggit natin, kagaya ng paternity, compassionate leave, at emergency leave, i-check po sa inyong local HR kung ano ang nasa internal policy nila.
Bago tayo magpaalam, babatiin ko lahat ng mga nagpapa-shoutout. Nag-announce ako sa DuBlog nung isang araw. Clinton, our very good friend, kay wife at ang kanilang baby. Hello po sa inyo dyan sa Pilipinas. My baby Bev ng Sharjah, ang dakilang nurse natin dito sa UAE. Hello, Be. Rowena Gales, birthday daw ng August 23, na binabati syempre ng kanya namang asawa na si Eugene. Kenji of Taiwan. Hi Kenji, sana magkita tayo sa Taiwan soon. Ang mga birthday celebrants na sina Eugene Versede, si Papa John na husband naman ni Aim, Franz Dilara, John Melchor na napunit ang 50 dirhams at nagpapahanap sa akin kung saan papalitan. Sana napalitan mo na yan. Charles Louis Clet at si Felix Ayada. Maraming salamat po sa pagtutok sa DuBlog. Flory, ipasalamatan natin ang ating sponsor sa araw na ito, Taufir Card. Sa lahat po ng mga kabayan natin sa UAE, ang Taufir po ay isang discount card na magbibigay po sa inyo ng discount pagpunta sa iba-ibang restaurants at iba pang establishment dito sa UAE. Ang kagandahan nito, 15 to 20% ng discount na makukuha ninyo. Puntahan lamang ang kanilang Facebook page na Taufir at abangan ng DuBlog dahil mamimigay ako ng more than 20 cards sa lahat ng mga kabayan natin na nanonood ng DuBlog. Abangan po ninyo ang aking announcement. Glory, again, thank you so much. Ang dami pang topic, so huwag ka mawawala. Marami pang guests na makikilala sa DuBlog at marami pang topic tayong pag-uusapan sa mga susunod pong episode ng DuBlog HR Corner. Maraming salamat po sa pagtutok. Ito po ang DuBlog. Ako po si Lance.